Hi guys! Thank you pala sa mga new followers ko. Sobrang thankful sa inyo. Pero meron lang akong gustong i-share sa inyo. Based on my experience regarding dito sa problem ko sa GCash. It took 15 days bago ma-resolve yung problem ko dun sa GCash ko. So ang GCash ko is I can't log in. I can access my account. Kahit na anong tama ng number ko, one-time PIN, yung mismong MPIN, or password. Tapos pati yung device hindi naman nagbago is ayaw niya i-accept yung lahat ng credentials ko, everything. So ang ginawa ko, syempre ni-report ko sa GCash. The problem is ang GCash is sobrang bagal. First in-email ko sila regarding dun sa mga problem ko na sabi ko nga I can't access my account, so I can't log in. Nakalagay doon is make a ticket, ganito, ganyan. So, sinunod ko naman syempre yung process na para ma-resolve yung problema ko. Nag-send ako ng valid ID ko, nag-selfie ako with the ID, na hinawakan ko pang gano'n, ganito, ganyan. Tapos yung pinakita ko yun sa SIM card and also yung sa cellphone, yung about doon, tapos lalabas doon yung number mo doon sa phone, yun yan na gamit mo. So naghintay ako ng ilang araw sa email nila and actually responsive naman sila. Responsive naman sila doon sa mga emails ko, sa mga queries ko. Pero medyo natatagalan na ako sa process nila, ganito, ganyan. And laging number one na tanong ko kasi doon is bakit nila pinut on hold ang aking account. So bakit nila ginawa yon? Why I can't access my account? And the problem is they can't figure it out. Ang lagi lang nire-respond sa akin ng GCash is still pending at hinihintay nila yung investigator or kung ano mang sino man yun mag-i-investigate or something na yan, kung sino man yan is hinihintay pa rin nila yung magiging feedback or kung ano makikita nila sa pag-iimbestiga nila. Pero yun nga, problem is it took so long for them to process it or to pinpoint kung ano talaga yung problema ng account ko, kung bakit nagkaganon nga. And upon searching din sa internet is hindi lang naman pala ako ang nakaka-experience ng ganong problema. So marami rin palang nagkaganon ang mga account nila, ganito, ganyan. Sabi ko, sobrang tagal kasi it's very inconvenient talaga sa akin din. Hindi ko na maayos yung mga doon nakarely yung mga transactions ko, mga incoming, upcoming transactions ko. So nabolilyaso lahat yon. Hindi ko maasikaso yung mga kailangan na ita-transfer funds ko or marireceive na funds ko, ganito, ganyan. Kaya sabi ko, napakatagal. Siguro I sent them an email siguro mga 7 times email na nag-a-update ako kung ano yung status or ganito, ganyan. And sabi ko, okay, hindi tama to kasi 15 days na wala pa rin. So what I did, so this is the best solution talaga. Have an endorsement or report it to Bangko Sentral ng Pilipinas, sa BSP. So what I did is I emailed BSP, nag-send din ako sa kanila ng explanation ko, valid ID ko, anything na mga documents na sinend ko rin sa GCash ko. So lahat yon finorward ko rin sa BSP, and BSP is very responsive din sa queries ko kasi nung nag-send ako nun is morning, I don't know kung morning siya or midday. The same day is nag-respond din agad sila. So ang bilis. And binigyan niya ako ng instruction on how to pursue the request. So meron dalawang option doon. So first option is mag-i-email back for the confirmation ng issue. Then the second option is, mas pinili ko yung second option. So ang ginawa ko na lang, pumunta ako sa FB page ng BSP and nag-message ako doon, which is automated. Actually automated siya, pero madali lang yung instructions niya, madali lang sundin, malinaw ang instruction niya.
So lahat ng kailangan nung automated doon sa messenger ng BSP is nasunod ko hanggang sa nabigyan ako ng ticket ng BSP for my report regarding nga po doon sa issue ng GCash. So, bakit sa BSP? Kasi so sila yung regulator. GCash is a financial institution as e-wallet. So, under siya sa BSP. Katulad siya ng mga Maya, ng mga banks, mga commercial banks sa atin. Nung nakakuha na ako ng ticket from BSP, the good news is, kinabukasan, tumawag sa akin si GCash. Hindi siya simple GCash lang eh. Tumawag si GCash Executive, I think, Department. Parang siguro mas higher, mas higher department ng GCash. Help center or anything ganun. Nagulat ako kasi akala ko nung una, kasi maraming mga marami kasing mga scams, di ba? So, verify ko muna kung sino yung tumatawag. So, sabi naman is, kasi parang first time para sa akin na marinig ko yon na meron pa ng GCash Executive Department, ganito ganyan. So that was my first time na marinig ko yung mga ganun. So, verify ko muna kung ganito ganyan na, hello, sino po ba to? Anong kailangan nila? Regarding po ba saan to? So, na-verify ko naman na it's a legit call from a legit GCash, ganito ganyan. So nag-explain ako nung nalaman ko na legit sila. So, nag-explain ako, sabi ko, okay, kayo po pala yan. Sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya, ma'am, my question is why my account was put on hold. Is there anything that I did which is illegal or they can't answer me directly. I insist, sabi ko, what's the reason? Give me a valid reason. Wala. Which is sila rin mismo hindi nila ma-answer directly kung bakit. Di ba nga po, nag-send na nga ako ng pictures ng valid ID ko, holding the valid ID with selfie, tsaka yung SIM card, ganito ganyan. Tama naman din yung OTP ko, yung mga ganito ganyan. But I can't push through dun sa pagka in-input ko na yung OTP para ganito ganyan. Sabi niya, o nga po sir, based dun sa mga records namin ng update ninyo sa amin, ganito ganyan, is nakapag-send na kayo ng mga requirements na needed namin para nga ma-activate or maayos na yung account ninyo. Pero medyo, I don't know kung nakapag-try ba or something. Pero ang sabi ko sa kanya, why do I have to do this or escalate this to BSP for you to do your job? Sabi ko sa kanya. Kasi it took so long, like 15 days. Yung pag-update ko sa kanila, hindi pa kasama doon yung the number of days na nagkakaproblema na pala yung GCash ko on my end. Kasi akala ko it was just a network problem or issue, or it's a what do you call this, parang in general problem ba or pangkalahatan or down system siya, pero it's not, which is yung account ko pala talaga may problema. So it took for about 3 days or 4 days na hindi ko pa yon na-experience ko na yon, pero hindi ko pa siya nire-report. So kung natin yun, i-add natin yun to that. So 19 days siya or 20 days, 'di ba? So sobrang tagal ka ako. So sabi ko nga sa kanila, bakit kailangan ko pang i-escalate sa BSP for you to do your job? Nakapag-complain naman ako sa mga gusto ninyo na so why is that? And also, bakit hindi niyo ako mabigyan ng valid reason kung bakit na put on hold ang account ko? Not a single word like we're very sorry for the inconvenience and so ganyan. Wala akong narinig. That is the saddest part. Kahit siguro isang sorry lang, hindi ko talaga siya narinig. I'm pretty sure about that. Kasi hindi naman sa porket nag-rant lang ako tapos hindi ko na maintindihan yung mga pinagsasabi niya. I'm a listener, so pinakinggan ko yung mga sinasabi niya, but wala talaga akong naalala nag-sorry siya talaga. And ang sinabi lang niya talaga is, but we have a good news sir, na naayos na po namin yung account ninyo. I-try ko nga daw para talagang sigurado na ma-access ko yung account ko. So sabi ko okay. So sabi ko tawagan niyo na lang ako after 10 minutes. Itatry ko ngayon. Ayan. So yun na, so natatry ko na nga siya. Na-access ko na, chinek ko na yung mga tawag nito, yung yung balances, transactions, histories, yung mga ganyan. And wala naman ako nakitang discrepancies. So, it's a relief. So, okay na ako, nawala na yung medyo immunity ng ulo ko dahil nga syempre ang tagal-tagal na tapos ngayon lang na it's a relief na naayos na. So, nung tumawag siya, masaya na ako. Pinay-verify ko na lang, vinalidate ko na, nasabi ko, ma'am, okay na po, ganito, ganyan.
Thank you sa ano, ganito, ganyan. And saka ko siya narinig na we are really very sorry for what happened po, sir. Naalala ko kasi, di ba kayo yun may sinabi ka, is Gcash executive ganito, ganyan? Sabi ko, department, ganyan. Tapos sabi niya, yes daw. Tapos sabi ko, kailangan ba, talaga bang umabot pa ba sa inyo para lang, ano, para lang maayos ang account ko, ganito, ganyan. Di ba sana dapat sa baba pa lang ayos na. But anyway, okay na siya. Yun lang. So masasabi ko sa inyo is kapag ka medyo nakapag-complain na nga kayo kay Gcash kung ano yung kailangan nila and still ang tagal-tagal nilang ayusin para bang in-update mo na nga ng in-update pero ganun pa rin. So ang advice ko sa inyo is to have endorsement to BSP. Tutulong talaga sa inyo like what they did to me. And I'm very very thankful sa BSP na naayos na yung Gcash ko without any questions or so. Okay na. Okay na talaga siya. And sana hindi na ulit mangyari yun kasi I don't know bakit ganun. Kung bakit nagkaganyan. Kasi ang tagal ko naman na rin nag-Gcash pero ngayon lang nangyari yun. So yun lang. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting advice kapag sobrang na-frustrate na kayo sa problema nyo sa Gcash or kahit sa ano, kahit na saang financial institutions like Maya, BDO, BPI, Metrobank, yung mga commercial banks natin. Basta financial institutions 'yan. Kapag may issue kayo tapos hindi inaasikaso or natatagalan kayo, punta kayo sa kontakin niyo lang ang BSP at tutulungan niyo kayo. And sobrang bilis lang asikasuhin ng BSP ang concern natin sa kanila. So yun lang and thank you.